sino naman ito? Di ba? Kumbaga, iba-iba ang gagawin ng Panginoon. And not just, but when we start to worship, prison shaking, doors open, symbol of spiritual liberation. Grabe ang magagawa. Diba? Magugulat na lang tayo one day, may marami ng kakatok. Oh, pinaganda pa ulit ni Paz, bumili siya ng tayo queen. Wala pa nakaupi sa ating queen chair. Oh. So, not just symbol of spiritual liberation, but chain laws, worship breaks both physical and spiritual bondage. O, diba? Marami tayong problema but when we start. Hallelujah. When we start to worship. When you start to cry unto the Lord, when you start to worship in spirit, when you start to worship, wow! Nakalimutan mo yung lahat ng problema mo. Bakit mo nakalimutan? Because we have the big God. Lord, nandyan ka kasama. He promised He will never leave us nor forsake us. Yun ang promise ng Panginoon palagi sa buhay natin. He is always there for us. Amen. So, ang mangyayari, if we have true worship, transform others. What must I do? Akala mo nung they start to worship si Paul at si Silas? What must I do to be saved? Wow! So, yung pag-worship natin, magtataka ka na lang na actually, kayo yung mga naging bunga when you start to cry, when you start to, Lord, thank you for these people. O, diba? God will going to have an intervention, grabe, yung divine intervention ng Panginoon, grabe. Hindi mo lang malalaman. So, sabi nito, the jailer's despair. He was ready to end his life, thinking all was lost. Kasi sa unang panahon, pag nakawala yung mga nakakulong, ikaw yung iyayariin ng hari. Diba? Siyempre, nawasak na yung kulungan. Akala ngayon, pag na-open lang yung gate ka ng ano tayo dito, ng jail, lahat na siguro ng pagkakataon, tatakbo lahat ng mga nakakulong eh. But it was grabe yung ginawa ng Panginoon. When we start to worship, there are also people that will be led to know Jesus. When we start, ang lagi kong nasa puso ko na when there is a fellowship to be started, there is a church, sabi nung pinag-atinan ko na conference, if there is somebody will start a church, God will going to pour out His people. Ang Panginoon po akala nyo, it's not a coincidence na nagkakilala si Kuya Ray at saka si Kuya Roby sa parking lot. Meron pang gagawin. Marami pa tayong makikilala sa labas. Marami pa tayong mga friends of friends na akala natin walang nangyayari, but because when we start to pray, when we start to worship, diba? Maraming ma-amaze. Sino yan? Diba? Look at to your client, sa mga kasama nyo. Sabi nga, you will become the light and the torch there. Talagang grabe yung gagawin ng Panginoon. And then, when we start to worship, Paul's compassion, do yourself no harm. Worship leads to concern for others. Hindi ko lang alam kung na-feel nyo ba, na when you start to worship, makikita mo yung ibang tao. Ito yung na-feel ko Pag nakakita ko ng mga maraming tao sa labas na hindi nakakasama natin, umiyak ako. Deep inside. Kasi sabi ko, Lord, hoping, praying, there's a compassion na. Diba? Salamat yun, sabi ni Kuya Ray, kanina, buti nakapagpigil. At least, part yun. Diba? Kasi kung wala kang, hindi mo mapipigilan sa sarili mo, lahat, awayin mo. Ay, nabulagin ka pa naman. Ay, sabi pa kanila, hindi pa po ito nabulagin ka, nanununtok eh. Nung binaptis mo daw, nakaangat, kaya nanununtok. Buti sabi ni Brother Robert, hindi na daw. Kasi at least, meron tayong Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. And the jailer's question, the power of God led him to seek salvation. Grabe. When we start here to gather and worship one day, one at a time. Salamat sa maraming dagdag pa na upuan at marami pang kaluluwa na dadalhin ng Panginoon. Amen.
Diyos, hindi ito pabilisan. Sabi na sa atin, kung sino mananatili hanggang wakas. Patagalan. Nowadays, na nakakalungkot na balita, maraming pastor, not just here but also in the Philippines, they quit. Or napagod sila. Okay lang daw mapagod, wag lang tumigil. Patuloy. Patuloy. Kasi at least number one, dito, yung gawain na ito, ay hindi to dahil sa gwapo yung pastor natin, Pastor Jess. Yung gawain na ito dahil makapangyarihan yung Diyos. Amen. Na sinasamba natin. Amen. Diba? Marami pa. Ngayon, marami pang bakante. Kaninang umaga, nanonood ako sa live ng sabi ni pastor ni J.S. Ray, sabi niya, there are plenty of harvest. Tingnan nyo sa labas. Paglabas natin, maraming tao, wala. Pumunta tayo dun mamaya sa pagdaan natin sa sa Sahara. Mas marami dun kaysa sa atin dito, ilan lang tayo. The harvest are still plenty. Pero when we start to worship, miracles intervene, divine intervention, talagang supernatural. We start it as long as we start it right. Kasi may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. And then, true worship leads to salvation and joy. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hallelujah. Yun yung challenge ni Paul at ni Silas doon sa nangangamba na yung jailer, baka nagsipagtakbuhan na. Pero at that point, naisingit pa. Diba? Alam natin yung mga circumstances sa buhay natin, it has a purpose. Akala natin one time, yung sa kapatid ko, na sabi niya, ang dami-dami naman ng mga ospital. Ako pa talaga ng ospital. Wala naman daw siyang sakit. Pero na-hospital siya. Yung pala, pagdating niya sa hospital, he shared the gospel doon sa nurse na nag-a-attend sa kanya. Diba? May purpose si Lord. Akala natin minsan na pero huwag yung pangarapin na ma-hospital kayo. Pray na it's just a circumstance. Mayroon mga purpose ng Panginoon. Likewise, di ba? Ang pinaka sa atin sa Pilipinas, pag may namatay, maraming dadalo. Diba? Kaya naranasan ko dati nung sa Bicol kami, may tinatawag kami, hindi ko tawag ng Lamay Festival, Lamay Ministry. Kasi natatawa ko doon, yung lolo namin na pinagaling ni Lord, parang 10 na yata sa kapitbahay nang nauna sa kanya. Isipin mo yun, na dati sabi niya kasi may sakit po siya pas, pinalabas niya siya ng ospital kasi stage 4 na yung cancer niya na siguro dahil hindi kumakain. Talagang nung pinuntahan ko siya, talagang pag nag-Bible sharing nga kami, talagang umiiyak, mga ganun dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya. So, buhay ang Diyos natin eh. Amen. Amen. So hanggang ngayon, wala pa naman ako nababalitaan doon sa amin sa Bicol, nagpatay na. Buhay pa rin. Tay Jerry. Diba? Yung isang tatay ko, isang lolo ko rin na ang nauna na. 89 something na yun. Itong isang lolo na ito na sinasabi ko, dati 89 na siya. Ngayon siguro mga 95, 94 na siya. So, buhay pa rin. Yung lahat na nagsabi sa kanya nung during the time na pinalabas ng ospital, nakakapihan siya. Sabi ko, invitein mo na. Magkapi na kayo habang buhay ka pa. Yung mga, alam mo, nauna pa yung dalawa niyang kapatid sa kanya. Na HB, yung dalawang kapatid, nauna na sa kanya. Kaya kami pang naglamay doon. Eh, sabi ko doon sa lahat ng, kasi every time na may lamay doon, sabi niya, invite na din itong pastor na ito. Kaya kami lagi nagsiservice doon ng lamay. Lagi ko rin pinapaalala sa kanila na kailangan nilang dumulog sa Panginoon. At least, privilege, yung mga ganun circumstances, akala natin wala. Pero meron yun. Na kailangan natin ipahayag yung mabuting balita sa kanila. Some would say, ito rin yung nangyari dito.
A clear gospel. Paul and Silas preached Christ, not just perform miracles. Maraming milagro na nangyari sa buhay natin. Diba? Akala mo sabi ni ate, sa 1,000,000 doon, 1,000,000 pa yung nag-apply, siyang nakuha. Ngayon, tingnan mo, na mahirapan na si Kuya Ruby kung sino ang pipiliin niya sa nag-applyan niya na ano tawag dito, na trabaho. Even we ourselves, na we thank God, di ba? Hindi namin lubos maisip na itong work na binigay sa amin ay it will lead us. Yung prayer lang namin, sa totoo lang po yung prayer namin is to, sabi ko nga lagi doon sa, nung ina-offeran ako ng GM sa kabila, sabi ko, only one goal that we have is to plant church.